Magandang araw po sa lahat o mapagpalang oras po mga katoto, mga kapulido. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ang ating Pangulo dito sa bansang Pilipinas, ako'y naniniwala na ito ay kaloob ng Panginoong Diyos sa ating mga Pilipino. Sapagkat gaya po ng aking pinanood kanina sa YouTube, ayon sa pag-i-interview ni Katunying, kung ano ang mas gusto ni Presidente Marcos, kung nirerespeto o matapang o mabagsik. Ayon po sa ating Pangulo, hangad niya na nirerespeto. Subalit, kailangan po na maging ayon po sa batas ang dapat mangyari. Ako'y saludo po sa ating Pangulo sapagkat mababanaag po natin sa Kanya at ito naman po ang tama na siya po ay mayroong mababang kalooban. Mababa po ang kanyang kalooban. Ano po ang katunayan? Ang sagot po ng ating Pangulo ay ayaw niya na siya ay mayroong kaaway. Kaya ang sagot niya doon sa tanong ni Katunying, ang hangad niya o gusto niya yung respeto. Tama po yun. Sino mang tao na nakikipag-away o nais niyang maging maraming kaaway, ito po ay hindi tama. Kaya nga ang pahayag po kung ating pag-aaralan o ating bubuksan ang mga salita ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya ko po nais ibahagi ang aking video na ito sapagkat dito ko napatutunayan na hindi po kami nagkamali sa isinagawa pong pagkakaisa noong nakaraang eleksyon. Kaya bilang lingkod ng ating Panginoong Diyos, ako po ay nananawagan sa lahat na ito po ay isang makasaysayan at natututo po tayo na tayo po ay mapanuri, mapag-observe at ating tinitiyak sa ating mga ginagawang paghatol o pagboto sa mga hinaharap na panahon ay ating pipiliing mabuti. Huwag po nating, para sa akin, huwag po nating iboto mga taong palaaway, mga kumakandidatong palaaway, mga kandidatong mapanira, mga kandidatong ang gusto lang niya ay ang kanyang sariling hangarin, mga kandidatong korap. Gaya po ng aking in-upload na noong o kahapon ay kailangan po na tayo ay
maging mapagmatsyag. At ang kailangan po ng ating bansa, mga inihahalal, mga nanunungkulan na nakakasakop po sa atin, mga leader na mayroong malasakit sa ating bansa, sa ating lalawigan at bayan. Kaya mahalaga po na anuman ang mangyari, kailangan ang prinsipyo po natin. Kailangan tayo po ay mayroong mataas na uri ng paghatol. Kaya nawa, dalangin ko sa Panginoon at suggestion ko po sa lahat ng mga bagong nahalal na senador o sa mga senador na kung sakaling mayroong mga ilan-ilan na mayroong mga leader, mayroong mga namiminuno sa ating bansa na involved sa corrupt, involved sa mga hindi naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, higit sa lahat, hindi ayon at hindi tapat sa sinumpaang tungkulin, wag po tayong maging hadlang para ito ay hindi maimbestigahan. Sapagkat kung hahadlangan ng sino man na senador o mga nanunungkulan sa ating bansa, ay hindi po uunlad ang ating bansa. Manapay ang mga mamamayan ay lalong maghihirap, bagaman ang ating Pangulo ay nag-iisip ng mga kaparaanan para uunlad uli ang Pilipinas. At kailangan po tayong mga Pilipino, tayong mga bumoboto, tignan po natin ang mga plataforma de gobyerno ng mga mambabatas. At obserbahan po natin ang kanilang mga pangako. Maghintay po tayo ng panahon, ng mga ilang panahon, kung kanilang gagawin, wag muna po tayong humatol. At kung hindi po nila gagawin ang kanilang mga pangako, ibig sabihin, nagsisinungaling po. Ang hangad ng mga ganitong uring nanunungkulan ay hindi po mabuti, sapagkat isa pong mandaraya, dinadaya po tayo. Kaya kailangan po na ang mga nanunungkulan sa ating bansa, kailangan makadiyos, makabansa, makabayan, may pagmamalasakit sa mga nasasakupan. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, ang bayan po ng ating Panginoong Diyos. Pagka sinabing nagkakaisa, talagang inoobserbahan. Bagamat tapos na po ang eleksyon, ay patuloy pa rin nag-o-observe at talagang timtiman ang pag-aaral sa pamamagitan po ng mga panonood, ng mga balita, mga pagbabasa sa mga dyaryo, mga pakikinig sa iba't ibang mga komentaryo, sa iba't ibang mga nagpapahayag. Bakit?
Sapagkat kung magkamali man tayo rin po ang kawawa. Kaya kung tayo man po ay mayroong mga nababalitaang hahadlang sa pag-iimbestiga, mga kababayan, mga kapulido, ang ganitong leader ng bansa, ang ganitong nanunungkulan, hindi po naglilingkod sa bayan, kundi naglilingkod sa tao, sa kaibigan. Kaya bilang mga Pilipino, bilang bayan ng Panginoong Diyos, hindi po kami pabor sa sinungaling. Pabor po kami sa mga nanunungkulan na ang kanilang kaisipan ay ipagmalasakit ang ating bansa, ang ating bayan, at gumagawa ng mga kaparaanan at hindi humahadlang na sugpuin ang korupsyon. Ang mga iba't ibang anomalya. Nawa ang panawagang ito, ang suggestion na ito ay magbukas sa kaisipan ng lahat ng mga sumusubaybay. Kaya pakishare po natin at mag-like po tayo. At ako po ay nagre-request bilang tulong para lalo po tayong magkaroon ng mga iba't ibang mga suggestion sa ikauunlad po ng ating pananaw. Mag-subscribe po tayo. I-share po natin. At inuulit ko, ang bayan po ng Panginoong Diyos, pinipiling mabuti at patuloy na nag-o-observe. Saludo po kami sa mga lingkod bayan, sa mga nanunungkulan na ang puso, na ang kaisipan ay kapakanan ng ating bansa. Ipinagtatanggol ang ating bansa. Tumutupad sa mga pangako. Gaya po ng aking sinabi kanina, saludo ako sa ating Pangulo sapagkat mababa po ang kanyang kalooban. Nasusulat po sa mga banal na kasulatan, ang nagmamataas ay ibababa ng Panginoon. At ang nagpapakababa, ito ang itataas ng ating Panginoon. Kaya masasabi ko, hindi po nagkamali ang mga taong bumoto, ang mga taong naghalal sa ating Pangulo. Gaya po ng ating nababalitaan, kung tayo ay masipag sa panonood at bukas ang ating kaisipan, walang pinapanigan, makakatotohanan at pulido ang ating pakikinig, mararamdaman po natin kung ano ang nasa puso, ano ang hangarin ng ating Pangulo. Tinupad niya ang kanyang pangako na pababain ang presyo ng bigas. Nag-isip siya ng mga kaparaanan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga magsasaka. Sa iba't ibang lalawigan, siya po ay pumunta
Bagamat siya po ay binabatiko, sinisiraan, hindi po siya nagpadala doon, kundi patuloy siyang gumagawa. Nagtatrabaho, ganyan ang uri. Kaya masasabi ko ang ating Pangulo ay isang huwaran, isang halimbawa ng mabuting leader. Kaya kung tayo po ay mapagmasid, mapag-observe, nakikinig ng mga ipinahahayag ng iba't ibang mga dalubhasang tao, malaki ang tiwala nila sa ating Pangulo at ang ating bansang Pilipinas ay nahahanay sa mabilis na pag-unlad. Kaya kung tayo po ay padadala, mapapaniwala kung tayo po ay naniniwala sa mga paninira sa Kanya na wala namang basihan, na hindi naman makatotohanan, mga katoto, mga kapulido, magiging mabagal ang pag-unlad ng ating bansa. Magiging mabagal ang pag-usad at tayo rin ang gumagawa ng mga kaparaanan para ang mga Pilipino'y magkawatak-watak, masadlak sa kahirapan. Tayo rin ang kawawa. Kaya maging pantay-pantay po tayo. Gaya ng aming isinisigaw, ang bayan ng Panginoong Diyos kailangan katotohanan, pulido. Hindi naglilingkod sa kaibigan. Hindi naglilingkod sa isang kandidato o sa isang leader. Kundi ang pinaglilingkuran ang ating Panginoon at ang bayan ng Panginoong Diyos ay nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa bayan, sa bansa. Bakit po nagpapahayag ng ganitong uling pagpapahayag ang lingkod ng Panginoong Diyos? Sapagkat ayon po sa kasulatan, sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 16, ang mga salita ng Panginoon na kanyang ipinasulat sa mga banal na kasulatan, ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa ikatututo ng nasa katwiran. Kaya hangad ng bayan, ng lingkod ng Panginoong Diyos, tayo po dapat maging makatotohanan. Maging tapat po tayo. Bagaman ang panahon po natin talagang panahong mapanganib. Ang sabi ko nga sa mga nakakaharap ko, napakahirap maghanap ng tunay na kaibigan. Kailangan pagka nakipagkaibigan po tayo, maging tapat tayo. Hindi tayo plastic. Magpakatao po tayo at kailangan sa ating pagsasalita, yung ating mga sinasabi, yon ang ating gagawin pagka sinabi nating maglilingkod tayo sa Panginoon. Totohanan, gagawin po natin. Pagka sinabi natin tayo'y hindi kumakampi sa kanino mang kandidato, ang kinakampihan natin, mga leader, mga kandidatong nasa katotohanan, tapat, at di nambubudol. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan sapagkat ako ay nakapagpahayag, nakapagsasadyes
at nananawagan nawa tulungan po natin ang ating bansa, ang mga leader natin para ang ating bansa ay umunlad, sumulong at tayo rin po ang makinabang. Muli, magandang hapon, magandang araw po sa lahat ng mga katoto. Inuulit ko, kailangan pulido po ang ating pagpili. Pulido ang ating pananalita. Pulido ang ating ginagawa sa lahat ng mga bagay. At higit sa lahat, makakatotohanan po tayo. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat. At pahabol po, request ko, paki-like po natin, paki-share po natin, at mag-subscribe po tayo. Hanggang sa muli, ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat.